ho kami natalakay at ang dami ho nagmensahe sa akin na sana raw ay matalakay natin uli kahit bahagya yung ibang bagay. Lalo na yung patungkol doon sa GAA ng 2025, yung budget, at kung paano po ito related dito sa hindi talaga concern at hindi po talaga interest ng Marcos administration mapabuti ang buhay at kalagayan ng ating mga kabataang Pilipino. So yan po ang ating pag-usapan at ang title po natin ngayon ay ang GAA 2025, 65% po nito January pa lang ay nagamit or na-allocate na. 65%. So balik tanaw po tayo, kahapon ay nag-utos ang Korte Suprema na magkaroon, nagtakda po sila ng araw April 1 of this year 2025 ay magkakaroon po ng oral argument doon sa kasong isinampa natin na maideklarang illegal, unlawful, immoral, unconstitutional at criminal ang 2025 budget. Malaking bagay po iyon na nag-set na ang ating Korte Suprema ng oral argument. Subalit, alam mo ninyo, katulad ninyo bilang Pilipino, ako'y tumugon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. Ginagawa ko po yung abot ng aking makakaya na labanan ang korupsyon. At hindi pa man dumarating ang halalan bilang inyong kandidato at aplikanteng senador, sinimulan na po natin yung pangunguna dito sa tinatawag nating giyera or war on corruption. Nagsampa po tayo ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition para po ideklarang illegal, null and void at unconstitutional itong 2025 budget na nakitaan nga po natin ng napakaraming blanco dyan sa BICAM Final Ratified, Approved, and Signed and Filed Conference Committee Report. Ito po yung nagiging pundasyon at sandigan ng ating taunang budget. Bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ginagawa ko po yung aking obligasyon sa inyong lahat at bilang isa sa mga lumalaban dito sa korupsyon, nag-file nga po tayo ng kaso. Subalit, alam mo ninyo, hinihikayat ko kayong lahat na sana ho ay makialam din kayo. Parinig po ninyo yung tinig ninyo sapagkat pera po nating lahat ito. Ang malungkot, 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay had been released. Na-i-release na po ng DBM. 65% of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional, and criminal budget, 65% po nito ay na-release na ng DBM. January pa lang. Makikita natin, kaya tayo ay sinasabihan at inaakusahan at destabilizer. Kitang-kita natin ang motibasyon ng Marcos administration, paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? Natatakot po sila na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pork barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po nun, 4.1 trillion pesos ubos na, na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema, sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65%.
ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 531.37 billion. Ulitin ko 531.37 billion pesos na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Unprogrammed appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Ang unprogrammed appropriation po ay maisa sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera, o di kaya ay nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation, prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Diyan nila tinatago yung AKAP, yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX. Diyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds, yung ginagamit po nila pang cat's eye, yung ginagamit nila pang rock netting, yung kung ano-ano pa pong kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Dito po nakatago yan sa unprogrammed appropriation. Nakakapanghina dahil na-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa unprogrammed appropriation. Inuna pa yung unprogrammed appropriation. Alam mo ninyo yung unprogrammed appropriation, magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita, o kaya pag may bagong utang. Ito, January pa lang, ng ngayon kasalukuyang taon na ilabas na. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, yung Public Works, nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa Public Works. 542.88 billion pesos ang nai-release na ng DBM sa DPWH. Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion, ito po'y 41% ng 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, rinilis na ng DBM ang 65% ng ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino. Nais nilang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, immoral at criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Bakit po tayo nalulungkot? Sapagkat kagaya po nung ating napag-usapan kahapon, baka naman pag lumabas na yung order ng Korte, halimbawa katigan talaga ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang 2025 budget, paper victory na lang ho. Paper victory. Tagumpay tayo sa papel na lamang, sa kautusan na lamang, sa decree na lamang ng Korte, sa order na lang ng Korte, sa ruling na lang ng Korte. Pero hindi rin naabatan yung korupsyon na ating linalabanan. Kaya nga po, hindi ba't tinugon ko? Tumugon ako sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At kabilang sa ating pangunahing legislative agenda ay amyendahan ng plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, bilang senador ninyo, ibalik natin ang parusang death penalty sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno at ng mga dayuhan o banyaga o foreigner or alien. Yan po yung ating mga pangunahing legislative agenda. At of course, pag nagawa po natin yan, para naman umikot ang pera at sumigla ang ekonomiya, atin pong ipapanukala at ipapasa bilang senador ninyo yung standardization of wages.
Meron po akong naringgan kaninang umaga at tila lahat ng ating legislative agenda ay kanya na rin sinasabi at binabanggit at ginagaya. Alam mo ninyo, talagang kinakailangan natin ng suka para labanan ang tanso. Kinakailangan po natin ng suka para labanan ang peking ginto. Ang tagal-tagal mo na sa Senado, ngayon mo sinasabi lahat yan. Bakit hindi mo ginawa nung ikay nandyan sa Senado sa loob ng 6 na taon? 6 na taon ka na dyan, hindi mo naisip ang kapakanan ng manggagawa. Kaya po tayo bilang senador ninyo, ating isusulong yung pagkakapantay-pantay ng sahod. Wala na pong diskriminasyon sa sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya kung iahambing mo sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Ulitin ko, hindi po totoong mas mura ang buhay sa probinsya. Hindi po totoo ang kasabihang mas mura manirahan sa probinsya. Ano po ang ating prueba? Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit mahal ang singil sa kuryente. Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit na mahal ang presyo kada litro ng produktong petrolyo. At marami pong lugar sa labas ng Metro Manila, ng Mega Manila, na pareho lang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at may isang pirasong gravy sa Jollibee dito sa Mega Manila. Yun din ho ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at isang pirasong gravy sa mga probinsya. Pagpapatunay na hindi mas magmura o mas magaang ang manirahan at tumira sa probinsya. Kaya po ito ay ating isinusulong. And of course, itong ating pinag-uusapan ngayong hapon, ating pong pakababantayan ang taunang proseso ng tamang pagpasa ng ating national budget. Hindi po kagaya ng prosesong ginawa sa ilalim ng Marcos administration. Punong-puno po ng blanco yung Bicameral Conference Committee report. 28 blanks in all, amounting to 241 billion. Kaya naman, natatarantang Malacanang kung ano-ano nang ginagawa, pati ho yung kampanya, yung negative campaigning na ginagawa ni Bongbong Marcos. Ako ang assessment at analysis ko, sadyang ginagawa niya yun para po malihis kayo sa usapin nitong illegal, immoral, unconstitutional, unlawful at criminal 2025 budget. Ulitin ko ho, sa bagamat akin pong pinangungunahan at ako'y tumugon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon, kinakailangan ko po ang tulong at suporta ninyo. Kinakailangan ko pong mag-ingay din kayo, iparinig ninyo ang inyong tinig at provide a good pressure to our friends there in the Supreme Court at maramdaman nila na higit na nakararaming Pilipino ang interesado dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget. Sapagkat habang ito po ay nakabinbin, 65% of the 2025 budget ay na-release na po ng DBM. Na-release na po nila, January pa lang, release na po yung 65% ng 2025 budget. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos. January pa lamang na i-release na ng DBM. Ang natitira na lamang ho ay 2.22 trillion pesos. Mauubos po ito. Ganitong-ganito din ho ang naging sitwasyon doon sa PhilHealth last year, hindi ba? Nagsampa rin ng kaso dahil nga illegal at unconstitutional at isang krimen yung ginawang pagkamkam sa pera ng PhilHealth. Kinuha yung 60 billion at pinagtatangkaang pangkunin yung 39.9 billion pesos pera ng PhilHealth. Nag-issue ng TRO ang Korte Suprema bago po nagkaroon ng oral argument. Inaasahan sana namin mga petitioners at abogado na ganun din sa kasong ito sapagkat higit malaki po ang pera na nakataya dito, 6.326 trillion. Pera nating mga Pilipino, sana naman ay makita rin ito ng ating mga kagalang-galang na maestrado, kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema sapagkat linulustay na po ng Marcos administration ang pera ng sambayan ng Pilipino. Pera din po yan ng mga maestrado. Ano ang kahalagahan? Bakit tayo ngayon ay nagre-report sa inyo? Dahil sabi ko nga sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyong lahat, totoo at tapat na impormasyon ang inyong makukuha. Importante po na mapigilan yung patuloy pang pagre-release ng DBM ng pera nating mga Pilipino sapagkat pag ito po'y nagkatuloy-tuloy,
magiging paper victory na lamang po kung magdedeklarang unconstitutional ang Korte Suprema. Magiging pagpapayaman na lamang po sa jurisprudence natin ang magiging epekto kung masyadong late ang aksyon ng Korte Suprema. Yung kasabihan po natin mga Pilipino, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Importante po kasi sapagkat banggitin ko sa inyo bakit mahalaga itong ating usaping budget. Ito po talaga ang usapin natin ngayong halalan. Huwag po kayong magpapadistract doon sa ginagawang sadya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung budget po ng education ng Second Congressional Commission on Education, yung EDCOM 2. Makinig po kayo, lalo na yung mga kabataan. Yung mga kabataan, hindi po kayo interes at prioridad ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. Bakit kanyo? Sa kabila ng findings ng EDCOM 2 o ng Second Congressional Commission on Education, ito po ang kanilang findings. 25% ng ating mga kabataan na may edad 3 to 5 years old ay malnourished, suffering from malnutrition. Ano ho? Yan ang findings nila. Ano ngayon ang impact ng undernourished or malnourished yung bata nating 3 to 5 years old? Hindi po yan papasok sa eskwela. Tatama rin po yan, mawawala ng gana at walang sustansya araw-araw pagising nila. Dahil nga po undernutrition, malnourished 25% ng ating mga kabataan edad 3 hanggang 5 taong gulang ay undernourished, suffering from malnutrition. Yan po ang sinabi ng EDCOM 2. Tungo naman po tayo sa mga mag-aaral natin sa public schools. Ayon po dito sa EDCOM 2, mahalaga po ito pati mga magulang na nakasubaybay po ngayon. Ayon po sa EDCOM 2, yung Second Congressional Commission on Education, halos lahat, almost all of our grade 4 students, yung grade 4 na estudyante po natin sa public school, halos po lahat ng grade 4 students natin ay hindi dapat nariyan sa grade 4 sapagkat questionable ang kanilang knowledge, ang kanilang competence, ang kanilang kakayahan. Sabi dito sa EDCOM 2 report, pakisilip po ninyo, na halos lahat ng grade 4 students natin dapat ay grade 1 lang. Halos lahat po ng grade 4 students natin sa public school, ayon dito sa EDCOM 2 report, ay dapat nasa grade 1 lang. Makikita natin, binuksan natin itong pag-report sa inyo ng EDCOM 2, sinimulan natin na malnourished yung ating mga kabataan. Gutom yung ating mga kabataan. At dito pinakikita sa EDCOM 2 na halos lahat ng grade 4 students ay hindi po dapat nasa grade 4, hindi dapat sila umabot dyan sapagkat ang level of their knowledge and comprehension and understanding ay pang grade 1 lang. Makikita natin, gutom na ang ating mga kabataang Pilipino, mangmang pa. And yet, binawasan ni Bongbong Marcos ng 31 billion pesos ang pondo ng education sector ngayong 2025. Saan nila linagay? Dito sa AKAP, dito sa AYIX, dito sa walang katuturang ayuda. Linoloko po tayo ng administrasyong ito. Kanya nga sinasabi ko sa inyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang magbibisto sa mga peking ginto. Ang suka ang hihinto sa mga mambubudol. Tulungan po ninyo ako dito sa ating ginagawang advokasya, asking for transparency and accountability. Halos 65% na po ng pera natin for this 2025 national budget ay na-release na ng DBM. Na-release na po iyan. And then, alam mo ninyo, yung textbook ng grades 4 and 7 sa public school, 90 textbooks po yan for grade 4 and grade 7. Napag-alaman ng EDCOM 2, of the 90 textbooks, 35 lamang ang na-deliver ng gobyerno para sa mga grade 4 at grade 7. Wala pa po sa kalahati ng librong kinakailangan ng ating mga kabataan ang na-deliver ng gobyernong ito. Tapos, nasaan ang ating pera?
inuuwi po nila diyan sa tinatawag nating legalized vote buying. Inuuna po nila yung AKAP at yung AYIX kaysa sa edukasyon ng ating mga kabataan. Yung mga kabataan kinakailangan marinig din ang inyong tinig. Kayo ang dihado rito. Kayo ang talo rito. At ito pa ang isang nakakagulantang nakakagalit. Meron po na 165,000. 165,000. Tama po yun. 165,000 classrooms ang kulang. Last year, sa kabila ng halos 1 trilyong program appropriation ng administrasyon ni Bongbong Marcos, imbis na punan ang 165,000 classroom shortage, ang naipatayo lamang ho ng Marcos administration, 847 classrooms. 847 classrooms lamang out of the 165,000 classrooms na kulang. Dito mo makikita, hindi prioridad ng Marcos administration ni Bongbong Marcos ang pag-unlad nating mga Pilipino. Hindi niya prioridad ang ating mga kabataan ng kabataang Pilipino. Mag-isip-isip po tayo. Ito po yung mga dapat nating pinag-uusapan patungo dito sa midterm election. Hindi yung mga diversion, yung mga deflection, yung patuloy na deception na ginagawa ng Marcos administration at ng grupo niya. At bukod po dyan, kulang na po tayo sa classrooms. 165 ang kulang, 847 lamang ang kanyang pinagawa last year. Buong taon po yun 847. Kung i-divide mo ito sa 365 days sa buong taon, ni hindi man nakapaggawa ng 3 classroom kada araw. And yet, pinagyayabang niya sa kanyang SONA na 500 billion pesos ang kanyang nagamit na inubos para sa flood control programs. 500 billion. 1.4 billion pesos every day. Every day po ito 1.4 billion pesos every day ang kanilang inuubos para sa flood control programs. And yet, ni hindi po sila nakapagbuo, nakapagawa, nakapagtayo ng at least 3 decent classrooms every day last year. 1.4 billion every day ang inuubos po nila. Ni hindi po sila nakapagpatayo ng 3 classroom kada araw sapagkat ayon mismo sa Second Congressional Commission on Education, 847 classrooms lamang ang kanilang napagawa last year, taong 2024. Napakaliit na porsyento kumpara doon sa kakulangang 165,000 pesos. At bukod pa dyan, ayon din sa EDCOM2 report, sinasabi ng EDCOM2 report, sa 100 classroom, public school buildings, sorry, not classroom, sa 100 public school buildings, 30% lamang ho dyan ang dapat gamitin dahil yung 70% ng 100 classrooms ay dapat na pong i-demolish o di kaya ay dapat gawin at gastusan. Meaning, 30% lamang po ng lahat ng ating public school buildings ang dapat patuloy na ginagamit ng ating mga kaawa-awat kalunos-lunos na kabataang Pilipinong naka-enroll at nag-aaral sa ating public school system. Bilyong-bilyong piso po ang inubos sila last year. And yet, 30% lamang ng ating public school buildings ang maaaring gamitin. Yung 70, again, according to EDCOM2 report, ay dapat dyan i-demolish na. Dapat nangangailangan ng massive renovation or dapat nang i-demolish at tayuan ng bago. Pero hindi pa rin pinopondohan ni Bongbong Marcos. Ano po ang pagpapatunay natin for the year 2025? Sa kabila ng findings na ito, binawasan pa rin ni Bongbong Marcos ng 31 billion pesos ang education sector natin ngayong taong 2025. Hindi po niya interes na umunlad at mapabuti ang lagay ng ating mga kabataang Pilipino
diyan na nag-aaral sa ating public school. Tayong magpapabudol muli. 25% ng ating kabataan, age 3 to 5, malnourished. Tapos ito yung datos na pinakikita sa atin ng EDCOM report. Makikita natin, gutom ka na, ginagawa ka pang mangmang. Iyan ho ang estado ng pinagmamayabang na bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Gutom at mangmang na kabataan, huwag po tayong pumayag, mag-ingay po tayo. Ginagawa ko po yung aking parte bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Subalit hindi po namin kaya ito sa hakbang ng maisog lamang. Kinakailangan po namin ng tulong ninyo. Makibahagi po kayo, mag-ingay po kayo, suportahan po ninyo ako at kinakailangan marinig ng bingi at nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan at manhid na Marcos administration itong mga malalang problema. Hindi na po biro-biro ito. At ito pa, ayon din po sa ating EDCOM 2 report, 4.9 million. Pakinggan niyo po ito 4.9 million kids are out of school. 4.9 million kabataan ay wala sa eskwelahan. Hindi nakakapag-aral. 10% po niyan ay out of school. Ay hindi na tumungtong sa kolehiyo. Hindi na po nakatungtong ng kolehiyo. Paano bubuti ang buhay at kalagayan ng mga kabataang Pilipinong yan? Paano yung pag-asa ng kanilang magulang nabubuti yung kanilang buhay? Higit na mabuti sa dinatnan at nadanasan at patuloy na dinadanas ng kanilang mga magulang. Ano ho ang significance nitong EDCOM 2 report? Kailangan nung magalit kayo. Binawasan ng 31 billion pesos ang education sector. Linipat po nila bilyong-bilyong piso ibinigay sa mga senador, bilyong-bilyong piso ibinigay sa mga kongresista para sa kanilang akap at ayuda. Mahigit 50 billion pesos po ang binigay ni Bongbong Marcos sa mga senador at sa mga kongresista. Lahat po ng senador yan. Maghahati-hati sila to 217 or 212 million each kada senador. At yung mga kongresista maghahati-hati po sa 26 or 36 billion pesos para diyan sa ayuda at sa kanilang akap at AYICS. Ano ho ang kanilang idinagdag sa education sector? Wala. Binawasan pa po ito ng 31 billion pesos. Dito po dapat mag-ingay tayo, kaya nga sana ay umabot ito sa ating mga kagalang-galang na hukom at maestrado sa Korte Suprema at maintindihan po nila yung urgency ng nangyayaring ito. 65% na po ng ating budget for 2025 ay na-release na ng DBM. Nakakatakot po ito. Baka pag dumating yung araw ng oral argument, baka pag dumating yung araw na magdesisyon ng Korte Suprema na sana ay ideklarang unconstitutional itong 2025 budget, paper victory na lamang po ang sambayan ng Pilipino. Pera din po ito ng mga maestrado dahil pati yung ating PhilHealth, binigyan nila ng zero budgeting. Ito po yung mga dapat nating pag-usapan, kaya nga ang ating titulo, 65% ng ating 2025 budget ay naubos na. Na-release na po ng DBM na kahit mag-issue ng TRO ngayon mismo, 65% po ay nailabas na. Ang natitira na lamang ay 35%. Sa 35% na yan, magkakano na lamang po yan? 2.2 trillion, kasama na dyan pang sahod. So baka nga mauwi ito sa isang tinatawag nating paper victory. Tagumpay ka sa desisyon, tagumpay ka sa papel, pero hindi po natin mapipigil ang patuloy na paglustay ng mga corrupt na tao sa pamahalaan sa ilalim ng Marcos administration ng pera nating mga Pilipino. At bukod po dyan, ang atin po rito ay sinasabi ko nga, ako po ay nakakatanggap ng maraming mensahe mula sa iba't ibang miyembro ng kooperatiba at iba't ibang kooperatiba. Ako ho ay sang-ayon sa inyo, kasama po niyo ako dito sa pagtutol doon sa Senate Bill 2811. Kasama po ninyo ako sa pagsisigaw na no to tax on cooperatives.
Hindi po dapat buwisan ang mga kooperatiba. Bakit kanyo? Malinaw din po sa ating saligang batas na ang kooperatiba ay hindi isang private business na maituturing. Ito po ay isang social justice tool na matulungan yung mga hindi naman mayayaman na miyembro ng ating lipunan. Na sila-sila ay magkaroon ng isang kooperatiba na not for profit, kundi para po magtulungan sila at yung marginalized communities ay meron ding maging bahagi dito sa tinatawag nating nation building. Wala pong miyembro ng kooperatiba ang gustong nanghihingi lang ng pera sa gobyerno. Masisipag po yung mga miyembro ng ating kooperatiba. At yan nga po, ako'y tutol din doon sa panukalang buwisan. Ayon sa Department of Finance, nais silang buwisan ang ating mga kooperatiba. Tutol po ako dyan. At bilang senador ninyo, pag ako po ay hinatid ninyo sa Senado, makakaasa po yung ating mga miyembro ng kooperatiba, ako po ay mariing tututol at ngayon pa lamang ay tutol na dito sa panukalang buwisan ng kooperatiba. Bakit kanyo? Alam mo ninyo, sinasabi nila na baka raw abusuin kasi yung mga tax exemptions or privileges ng kooperatiba. Pero ang katotohanan, nagsisimot po ng pera ang Department of Finance. Bakit? Kinakailangan nilang ponduhan yung kapritsyo, yung luho, yung korupsyon, yung pork barrel, yung unprogrammed appropriation ng ating mga inalagay nila sa AKAP at AYIX. Tingnan po ninyo ha, mga mahal nating miyembro ng kooperatiba. Yung mga standby sa kanto, yung mga political na tao, leaders, political leaders ng mga tiwaling mambabatas, yan po ang nakapila sa AKAP at AYIX. Hindi po yung totoong mahihirap. Ang nakapila sa pagbibigay ng AKAP at AYIX tuwing payout ay yung tao ng mga politiko na nakapwesto. Mapa-senador, mapa-kongresista. Yan po ang nakapila at recipient ng AKAP at AYIX. Hindi po mahihirap yan. Pati yung standby sa kanto, basta leader nila, basta binoboto sila at basta tiboboto sila, bibigyan po nila ng AKAP or AYIX. Yan yung peking ayuda. Samantalang kayo sa kooperatiba na nagbubuklod-buklod, nagsasama-sama, nagbabanat ng buto, nais pa kayong buwisan. Makikita ninyo kung paano tayo tratuhin ng Marcos administration. Bakit yung standby sa kanto nagchichismis, binibigyan nyo ng halaga? Hindi nyo binibigyan ng halaga yung kooperatiba. Bubuwisan nyo pa. Hindi nyo binibigyan ng halaga yung middle class. Alam po ninyo, importanteng magkaroon tayo ng matatag na middle class. Sapagkat yung middle class po, yan is a very, very strong consumer base. Pag malakas po at matibay at lumalawak ang ating middle class, mas higit po gumagana ang ekonomiya. Ano na ho ang binigay nila sa middle class? Ang dami hong nanonood ngayon sa atin. Kahit saan ako magpunta, sinasabi, they're following my page. Sige po, pag-usapan natin. Ano na pong totoong ayuda ang binigay sa mga manggagawang Pilipino? Nakakatanggap ba kayo ng AKAP at AYIX? Yung ating mga kaibigang waiter, busboy, yung mga clerk sa kung saan-saang tanggapan, hindi kayo pwedeng tumanggap ng ayuda or AYIX or AKAP kasi nga gainfully employed kayo. Hindi kayo tao ng mga politiko. Samantala itong kooperatiba na hindi naman po ito talaga for profit, kundi for social enterprise para magtulungan po yung mga miyembro, nais pa nilang buwisan. Bakit nila kinakailangan buwisan? Yung tinatawag nating AKAP at AYIX ng mga tiwaling mangbabatas. Kaya kaisa po ako ng mga miyembro ng kooperatiba at kaisa po ako ng lahat ng kooperatiba sa Pilipinas. Tutulan po natin ang panukalang batas na ito. Huwag natin itong hayaang makalusot. Mag-ingay po tayo, sama-sama tayo. Tulungan po ninyo ako. At bilang senador ninyo, lalabanan ko ito sa Senado. Bilang tunay at labanan po natin ito, dapat po ang palakasin natin, ang palakasin ng pamahalaan ni Bongbong Marcos ay ang middle class. Wala pong binibigay na tulong sa middle class. Wala.
Ang middle class po ang pinagkukuha tulong sa middle class ng buwis. Yung buwis na hindi pa nahihipo ng manggagawang Pilipino, buwis na hindi pa nahihipo ng mga yung withholding tax. Tapos makikita natin, nagpapakasasalang yung mga elitistang politiko, eleksyon sa gobyerno. Ito po, wag ho tayong pabudol dito. Yung sinapo ito, tulungan din natin yung ating mga kasamahan sa new media. Ang panawagan po natin is to uphold, respect, defend, and protect our Constitution. To uphold, respect, defend, and protect all ang babatas. Huwag naman nating sikilin, pigilan, bawasan, kitita. Ulitin ko, kung sa tingin nyo kayo'y aggrieved party, kayo'y nasaktan at walang basihan, file a libel or civil libel case against those who have libeled you or civil case for damages. Pero huwag po ninyong pipigilan ang pagsasalita, pagpapahayag, at pagbabalita ng ating mga miyembro ng tinatawag nating new media o yung nasa digital media. At ulitin ko sana ay umabot ang ating diskurso sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Korte Suprema. Your Honors, 65% budget ay nai-release na ng DBM. Pagka sana ho, pagbigyan ninyong pansin ito ng higit at makapag-issue po ng TRO at permanent baka dumating ho yung panahon na magdesisyon nga kayong unconstitutional yung 2025 budget, tapos na po yung krimen, naubos na lang yung pera natin mga Pilipino. Magiging paper victory na lamang po ito. Hindi naman sa tayo ay pinangungunahan ng korte, alam ko may proseso, pero higit pong mahalaga at importante ang usaping ito. At kaya ako po binabalik sapagkat walabanan po natin ang fake news, misinformation, deception, diversion, deflection na ginagawa ng Marcos administration. Ito po, deception, diversion, deflection na ginagawa ng Marcos administration. Ito po ang issue. Kriminalidad, yung paglaganap muli ng droga, yung nakawan sa gobyerno at itong maanumalyang 2025 budget. And again, I urge all of you to try to take a pause and understand what is at stake for our country this midterm election. Sinalaula po nila ang proseso ng tamang proseso na magpasa ng budget. Sinalaula po nila ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Sinalaula po nila at yan kitang-kita dito sa EDCOM 2 report. Ang ating mga kabataan 3 to 5 years old malnourished. System, hindi raw po dapat nasa grade 4 kundi nasa grade 1. Short of saying, yung mga nasa grade 4, salat sa kaalaman, salat sa karunungan, salat sa pangunawa. Imaginein mo, yung grade 4 dapat daw ay grade 1 lamang. At yung classrooms, ang shortage, 165,000 classrooms ang kulang. Ang ginawa ng Bongbong Marcos administration last year, 847 classrooms lamang. And for this year, 847 classrooms lamang. Marcos administration. Nandito na itong EDCOM 2 report. Binawasan pa niya ng 31 billion pesos ang education sector. Wala po siyang puso para sa kabataang Pilipino. Wala po siyang puso na makapagbigay ng higit na mabuting kinabukasan para sa ating mga kabataan. Yan po ang masaklap na katotohanan. Sana po ay tulungan ninyo ang katulad ko na nagtutuloy ng laban kontra sa korupsyon. I am doing this for all of you but I need your help. I need your help, please be my active partner, makisali po kayo sa talakayan sa iba't ibang platforms, hindi lamang sa akin. Kinakailangan po marinig ang inyong tinig. Kinakailangan po may opinion kayo. And again,
I do not mind whether your opinion is coincides with mine o kontra sa akin, okay lang po yun. Pero uulitin ko, sa aking pakikipag-ugnayan sa inyo, bibigyan ko kayo ng incisive, analytical, relevant, timely and true and truthful information because ito po ay bahagi ng advokasya ng hakbang ng maisog na humihingi ng transparency and accountability. And yes, part of our advocacy is to lift the level, yung national budget. Nakakatuwa, marami na pong nag-uusap tungkol sa national budget. At ito nga po ay bahagi din ng ating advokasya sa hakbang ng maisog. At bukas babalik ulit tayo, pag-usapan natin uli yung sa kooperatiba. Kasama ako ng mga miyembro ng kooperatiba sa buong Pilipinas. Uulitin ko, my stand is very, very clear. No to tax on cooperatives. Hindi po dapat buwisan ang kooperatiba. Dapat ay palakasin at patatagin. Kinakailangan natin na dapat dumami ang middle class. Sapagkat kooperatiba, dapat ay palakasin at Bongbong Marcos administration. Ang binibigyan ng huwad na ayuda, yung AKAP at AIX, yung mga political leaders ng mga tiwaling senador at mambabatas. Yan po ang katotohanan. Pero ang middle class, Bongbong Marcos, ang masaklap, bubuwisan pa ang ating mga kooperatiba na yan ay bumubuo rin at nagpapasigla sa tinatawag nating middle class. Ang middle class, kinakailangan nating palakasin, patatagin, paramihin. Sapagkat ito po ang isang pundasyon ng isang malusog na ekonomiya. Dahil po higit na marami ang dapat nating idagdag dito sa middle class. Wala pong ibinibigay na tulong sa middle class. Mano ba naman na magbigay ng halimbawa po isang buwan na income tax holiday? Maramdaman naman ng ating mga middle class na makakauwi sila ng sahod nila ng buo. Hindi ba? Bakit yung mga standby sa kanto? Uwi sila ng sahod nila ng buo. Hindi ba? Bakit yung mga standby sa kanto binibigyan ng AKAP at AIX? Walang binibigay ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Wag po tayo magpapabudol. Yung kanilang mga paggagaslight, kabaliktaran po yung sinasabi nila sa kanilang kampanya. Wala pong totoo ron. Kaya ulitin ko, ang suka po ang kalaban ng tanso. Ang suka po ang kalaban ng peking ginto at ang suka po ang lalabang patuloy sa mga nambubudol sa sambayan ng Pilipino. Bukas po ay magkita-kita ulit tayo dito sa aking pahina. Maraming salamat po. Sana ay masubaybayan ninyo sa isa kong pahina, yung interview ko po in-interview po ako sa DZRH kaninang umaga, hawak na Administrative Order number 1. Singit ko lang bago tayo matapos. Ang sabi ko kasi, doon kasi tayo unang pinakasiraan sa stasyon ng DZRH. Pero hindi po sa programa ni Lakay Deo. Doon po una tayong ginawa ng storya at inintriga at pinakasiraan. Kaya inantay ko po talaga yung pagkakataon na ako'y maanyayahan muli doon sa istasyong yun at ako'y napagbigyan nga sa programa ng ginagalang at pinagpipitagang Lakay Deo Makalma na kaninang umaga. Ipinakita ko po yung Administrative Order number 1 Series of 2022 creating the Office of the Presidential Chief of Staff. Nakita po yun nila kay Deo. At sabi ko nga, ibibigay ko sa ito dahil rinerespeto kita at dito rin sa istasyong ito, hindi sa programa nila kay Deo, na una akong pinakasiraan. Hindi po ako umiimik sapagkat alam naman ninyo, ginawa ko yung aking libro and I was just maging bisita uli sa istasyong yon at doon ko ibangon ang katotohanan at labanan ang kasinungalingan mismo sa istasyon kung saan nagmula yung paninira sa akin. So, andyan po yan sa isa kong pahina, yung interview ni Lakay Deo. Maraming salamat sa iyo. At sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pagsama at maraming salamat sa pahintulot yung samahan ko kayo kung nasaan man po kayo ngayon. Kung bumabiyahe, nasa trabaho pa rin, nasa eskwela, nasa tahanan na. At syempre, yung ating mga mahal na Pilipinong nasa ibang bansa, yung mga overseas Filipino workers at yung Filipino migrants, maraming salamat.
$38 billion ang inyong contribution sa ating ekonomiya last year. $38 billion. At nagbawas po kasi sila eh. 6.326 trillion pesos 2025 budget. Kaya naman pinagtatanggol ko at linalabanan yung illegal, immoral, unconstitutional, criminal 2025 budget. Bahagi po ng inyong remittance naririto sa ating taunang budget na linulustay ng gobyerno ito. Labanan po natin at pasinungalingan na linulustay ng gobyerno ito. Labanan po natin at pasinungalingan po natin yung kaso sa Korte Suprema. Si Vice President Inday Sara tumungo sa Korte Suprema. President Inday Sara tumungo sa Korte Suprema. Ikilala namin ang rule of law. Kami ang sumisigaw to uphold, protect, defend, and observe the rule of law, uphold, defend, and protect our Constitution. Ang kabaliktaran ang nangyayari. Huwag po tayong magpa-gaslight. Singilin natin ang Marcos administration, pigilan natin ang patuloy nilang pangbubudol, labanan natin ang mga tanso, labanan natin ang mga peking ginto. Ako po muli, si Attorney Vic Rodriguez, number 56 po, aplikante ninyo bilang senador. Tulungan po ninyo ko, samahan po ninyo ko. Gagawin ko po itong pakikipaglaban para sa inyo. Subalit, kinakailangan ko po ay ipangampanya po ninyo ako sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, pamilya, kaklase, kapitbahay, kaprobinsya, ka-eskwela. Magbigay ng information, pakilagay po ninyo rito sa ating address. Sapagkat may mga natatanggap po tayong information patungkol dito sa peking kay pakitang taong nahuling mga luxury car. Antayin ko po yung mga information ninyo. We're just vetting it at may mga pangalang lumalabas. May mga pangalang lumalabas dito sa mga sasakyang ito. At hindi tayo masabihang fake news. Ang isang pangalang lumalabas ay yung Norbert. Norbert, kasangkot daw po rito yung Norbert. So, sinecheck ko lang po ito kung sino itong Norbert na to at yung BOC, dapat ito pasagasaan ng Pilipino. And finally, yung nais pong bumili at mag-order ng aking libro, pwede po rito, makipag-ugnayan po kayo, maglagay po kayo, mag-place ang inyong order para po dito sa aking libro. Yung Kingmaker, the hard copy. At muli ho, maraming salamat. Bukas po tayo